Yo, what's up, Automatic Works? May customer tayong Toyota Vios 2017 automatic transmission, mga sir. So, ang concern ng customer, bigla daw siyang nangatal, namatay. Parang mamamatay. Nanginginig yung makina. So, in-scan natin yung fault code ito para may kopya kayo. Yan, dalawang fault code niya, mga sir. P1603, P1605. Sa makina pa lang yun, wala pang transmission. Okay? Nag-hunting daw, sabi niya. Sige, fire. Shoot. Okay. So, next, trouble codes ng engine ECT. So, transmission kasama doon. Chassis tayo. ABS, wag na yan. Body. So, hindi na kasama to. Telematics. Quick test. Dalawa sa engine. Dalawa. Engine ECT. So, transmission tsaka, dalawa na siya. Yan lang lumabas. Yan. Combination meter. Isa pa. Bali tatlo. Ayan. Click natin to kung ano to. Baka malalim. O mahirapan tayo. So, rough idling. Ang tinuro, P1605, rough idling, tapos P1603, engine stall. So, namamatay-matay na pala to. History siya, wala siyang flower. Naka-globe lang siya. Ayan o. Naka-globe o. Back natin. Hindi muna natin to i-clear. Tingnan natin. Paandarin muna natin yung sasakyan. Tingnan natin kung ano magiging mangyayari sa kanya pag pinaandar. Ito, start. Ayun nga, rough idling. Ayan o. Ayan, taas baba. Tsaka parang ano, parang tunog palyado. Ayun na. 1,000 yan. Taas baba. Ayun. Rev. May revolution naman. Pigil. Buksan natin aircon. Isa lang. Parang mainit. Yan. Naka-aircon na. Parang helicopter. Tunog helicopter. Patay aircon. Sinabol kasi natin kasi gawa na malamig pa. Bukas. Hood. Buksan mo, Trek. Ayan na. Sinisinok-sinok pala siya. Yo mga sir. Ito. Yung harap. Engine stall tsaka rough idling. Umuuga-uga. Haltakin mo to, Trek. Haltakin mo yan. Okay, yan. Purge valve. Sariwa ah. Sariwa no. Yung parang maingay, parang sa tapping. Dinala sa Toyota yan, tapos parang pinalitan yata ng tensioner. Tensioner ba yung tawag? Okay, tensioner. Sa ilalim yun. Pinalitan ng tensioner? Tensioner sa Toyota, dyan sa pinuwanan niya. Sa yung Toyota. Gilig-gilig oh. Rough idle. Dito tayo. Wala. Dito. Ganun din. Injector sa likod. Wala. Injector. Ganun din. Injector. Ganun din. Wala. Camshaft. Camshaft. Wala rin. Ignition coil. Good naman. Kabila. Good rin. Pit na pit eh. Pit. Na pit lahat. Okay. Kailan ba ito? Lagos ito. Wala. Mamatay-matay na. Namumutok-mutok.
Map sensor. Okay naman. Throttle body. Lapit lahat. Battery kung maluwag, hindi naman. Fuse. And relay. Lakas ng hinig, yun. Hindi ko nga lang sinaalagaan mga pacheck pagka yearly o ano. Walang checking yan eh. Oo. Kaya naman nagalaw dyan. Kunin mo yung G-Strike. Sir, patay mo na susi. Oo, sakit. Dalhin mo na dito lahat ng tools, yung isang buong ano. Tingnan natin kung saan. Throttle body, ignition coil, spark plug. Saan to dinali? May rat attack ba? Silip-silipin din natin. Sir, 54 pa lang natakbo. So, tingnan natin. Una, wirings, check up. Pero hindi rin tayo nalalayo sa fuel pump. Yan. Ito yung 1, di ba? 1. Tapos 2. Yan. 2. 3. Yan, 3. Tapos ito yung 4. Yan. Bunot. Okay. So, tanggal tayo na spark plug. Silipin natin. Nanginginig. Lakas. Yan mga sir, nakabunot na tayo. Number 4. Number 3 naman sinunod. Ito na yung number 4. Yan. Number 4. Medyo madumi na. Medyo natutuyo na siya. Okay. So pagka nanginig ang sasakyan, kamukha niyan, manginginig. Pwedeng ano yan. Pwedeng vacuum lines. Unahin nyo. Mga vacuum lines, depende sa physical appearance ng sasakyan. Pag nakita nyo ganito kalinis yung sasakyan, ganito ka intact, hindi pwede magiging vacuum lines yan. Kasi halatang hindi siya pinaggagalaw-galaw. Okay, vacuum lines. Pangalawa, pwede magiging tensioner. Pwede magiging belt. Alternator belt, pwede yon. Baka pumapagpag na. Okay? Pwede rin magiging gasolina, madumi. May halong tubig, ganun. Or pwedeng throttle body, madumi. Or pwede rin magiging spark plug. Walang tumbok doon. Kaya kailangan ito troubleshoot. Alright? So, ang mas malala, yung langis sa loob kung nagka-clog na talaga. Okay? Tapos yung mga PCB valve, kamukha nito. So, titingnan lahat yan. Alright? So, appearance ng wirings, titingnan. Baka may mga lost contact, lost connection, or mga wasak na ng mga wirings. Okay, dito, ginagawa namin, ano pa lang, ito pa lang, number 3 na yun, kakaibang ano to, kakaibang spark plug, layo ng end gap po. Yan, 2, tapos yung 1, kasi parang namamatay-matay daw si sir, sabi niya bumiyahe daw siya ng madaling araw, lumabas siya, akala niya mamamatay na. Yan na, nakuha na natin lahat. Ayun, number 4, number 3, number 2, tindi number 2, pati number 1, oh. Grabe. Alright, so tingnan natin. So, kuha tayo ng soft drinks. Painumin natin soft drinks yan. Spark plug ni sir. Denso, original. So, naka-14 yung ano, nut. Ito lahat. So, apaw lahat. So, kadalasan kasi nito, sira na. Pero magbabasa tayo ng misfire mamaya. Linisin lang muna natin. Alright. Dito. Yan. Yan na, lahat. Baba mo. Okay, lagay mo lang. Okay, punuin mo pa. Yan. Hop, ya. Ligo siya ng gusto. Lagay mo yung basahan doon sa likod trick. Sa ilalim. Yan. Alright. Okay. Pakukuluin muna natin para a minute. Okay. Yo mga sir, kumulo na siya. Siguro mga 5 minutes natin binabad. Yan, okay. Lipat tayo dyan. Lipat. So, ganda itong basahan natin. Yan. Lipat na natin yan. Tapon mo na yan, Rick. Mas punasan natin yan. Alright, so, kabit na natin to. Okay. O sir, nilipat na natin dito. Tingnan natin kung malalaglag lahat ng dumi sa loob. Ito, gasolina na siya. Para ano talaga,
mataas ang chance na malinis siya. Denso, original pa to, iridium yun. Isa sa palatandaan ng original na mga ganito, naka 14 lang yung nut. Yung bolt, pinaka bolt nya. Denso Japan. Marami kasing Denso lumalabas, pero iba mga hindi na genuine na parts. Yan o, nangitim na, lumabo na. Okay, so ganito pwedeng ma-repair, pero mas maganda replace. Tingnan lang natin, baka tumagal pa, may 50 kilometers pa naman siyang pwedeng magamit, kasi 50 kilometers pa naman siya. Okay, yan, nilinisan natin. So ang linis natin dito, brush lang yung dulo, babrasin natin, tanggalin natin. So ingat kayo dito, kasi pagka nag-brush kayo dito, ang gamit natin brush dito is steel brush. Yung steel brush na to, masakit to pag nakatusok talaga, tanggal ang laman mo rito. Yan o, steel brush, yan, tanggal na siya, dahan-dahan na. Oo, steel brush lang pagka naglinis sa spark plug. Yan, trick, lapit-lapit mo, huwag masyadong malayo, ilapit mo pa. Hindi, ito lang, ganyan lang. Steel brush, yan. Yan ang pinaka-mainam na gamitin nyo rito, steel brush. Yan, yung dulo, magkakaroon lang naman ng carbon deposit to eh. Kakaroon lang ng parang uling, mga tira ng pinag-apoyan. Yan lang yun. Kasi original naman to, mataas ang lifespan nito, mahaba. Yun mas mahal to. Yan, pagka ganito, wag nyo nang wag nyo nang yan pagka ganito yung gamit, spark plug, wag nyo nang lihain. Hindi naman to contact point, kuryente lumalabas dito, hindi naman to platino. Yan, yung iba kasi nililiha. So pagka nililiha mo to, nako, delikado, magkaroon pa to ng gas-gas sa loob. Yan, mano-mano lang, tsagaan, tsatsagain mo lang siya. Pag matyaga ka, unahin muna dyan dulo. Pag matyaga ka, di yan, yung contact niya kailangan malinis mo na maayos. Yan, yan, kasi yan, ito hindi basta-basta matatanggal yan. Kung hindi mo palalambutin, hindi basta-basta yan. Talagang papuputiin natin yun. May tagip-tip na yun, patanggalin natin. Tanggal. Alright. Sa init nito. Hindi talaga siya natatanggal. Ito yung mga high quality spark plug. Puti. Tama, malayong malayo. Magkaiba. Sobrang layo. Malinis na isa. Dalawa. Grabe. 1 tsaka 2, grabe ang dumi. Sa dumi. 1 and 2. Sunog na sunog. Pagka bumili ka naman ito, pwede naman. Pagka ganito ang bibilhin mo, baka nasa 900 isa nito. Pero meron pang 50,000 no? Oo, iba naman yan. 900 isa nito.
900 o ano. Basta Origa, yung genuine. 1.5. Ganun. Ibig sabihin may mga peke rin palang ganyan. Madami, sir. Pero iba to yung spark plug mo, napakaiksi ng ano, napakaiksi lang ng dulo. Sa mga nakikita ko, matulis yung dulo eh. Yung sa'yo, ang iksi lang ng dulo eh. Hindi nga lang siya natanggal eh. Hindi siya talaga nare-repair eh. Hindi rin siya na may maintain. Kasi hindi ko naman siya pinapatakbo, bihira eh. Yun. Ang sasakyan, kahit bihira patakbuhin, nagkakasakit din talaga yan. Alright, so ito na. Hindi porket hindi mo na siya ginagamit. So yan, papuputiin natin yan. Dulo muna. Pinaka kuryente. Pag ito itapon, ako, daming pupulot nito. Kasi orig to eh. Tapos pagkalinis nito, hanapin naman natin yung misfire, kung may misfire siya. Kasi yung misfire, manggagaling din yan dito. Okay? Ito yung contact point sa yung ano, kuryente niya. Ano? Babaw. Right? Yan pa lang, wala pa tayong ginawa. Oh, binabad pa lang natin dito. Yan oh, kita na lahat oh. Yung itim. Yung natitira. Wala pa tayong ginawa dyan. Bali dito lang tayo, binabad lang natin dyan. Okay, ito na siya. Yan, balik na siya sa bago. Alright, punas na lang natin to. Mga sir, so balik na siya sa bago. Alright, para ng bago ulit oh. Saksak natin to. Wow, napakaganda tingnan. Pag-urig talaga. Mga sir, yung spark plug ni sir, sa napansin ko, original siya, pero tingnan mo yung pinakadulo niya o kakaiba. Kasi yung iba, matulis talaga yan. Yung sa kanya, parang bulitas lang eh. Yun, yung pinagkaiba dito. Sa nakita kong spark plug niya. Okay, malinis na. Kabit natin. Tapos basa tayo ng misfire. Kung ilan yung misfire niya mga sir. Mga sir, balik na natin to. Wala naman siyang tanda kung pang ano, pang una, pangalawa, pangatlo. Basta diretso lang. Huwag lang magalaw yung mga wirings na to. Yan yung palatandaan kung naka number 1, naka number 2, naka number 3. Yan, tusok natin. Isa. Tapos isa. Tusok natin. Tingnan natin yung misfire kung saan. Okay? Lagay mo ng G's. Yan. Tapos na nalinis, spark plug on, start tayo. Testingin natin. Tapos scan ulit. On. Check engine is on. Start tayo. Start. Start. Permis lang naman. Bumaba, dahan-dahan. Rev. So nasa 54,000 yung kanyang odometer. May nginig pa rin, tsaka may galaw. Ayan lakas oh. Tingnan natin yung misfire. Yun. Tingnan natin yung misfire. Ayan lakas. Yun yun taas baba yung idling. Pero walang check engine. Pero dito meron siyang check engine, Toyota Vios. Ayan lakas. Live data stream tayo. Mga sir, after nalinisan ng spark plug, sobrang lakas ng hinig. Ayan ha? Yung 1NRCB. Oo. Ayan, diagnose natin. 1NR? Okay. Trouble codes. Ayan, 2.
P1603, P1605. Okay, so data list tayo. So all data 252. Hanapin natin dito yung temperature. Temperature yung misfire. Misfire. Idle spark. Ayun, cylinder 1, 2, 3, 4. Cylinder 1, 1, 2, 3, 4 misfire. Ayan. Ayan, okay, start. Pag may misfire, ang nangyari, spark plug, ganun pa rin sira. Ayan na, cylinder misfire. Rev. Walang lumabas. Isa pa. Walang lumabas. Ayan. Kung napansin nyo mga sir, wala po siyang misfire sa lahat ng cylinder. Ayan, next tayo. Hesitation. Pero walang misfire. Ayan, yun na. Number 2. Rough idle. Number 2, nag-on. Ayan na. Nag-on. Yun mga sir, wala tayong misfire sa cylinder. Pero dito sa rough idle, meron tayong nakuhang misfire sa number 2. So it means number 2 cylinder yung may misfire. So pwedeng ignition coil. Kaya puntahan natin sa ignition coil. So magtatanggal tayo ng throttle body. Tingnan natin kung ganong kalalim yung nagiging problema niya sa throttle body. So yung throttle body, yan. So may stock na mumong itim sa gilid. Carbon deposit. Yun ang gagawin natin. Sir, nabunot natin yung throttle body. Yan to. Galing dyan. Dinala na natin dito. Yan sa gilid, yung itim na yan, hindi na normal yan. Kaya nang bumaran yan ng hangin pagka naka-idle kayo. Sa likod, ito na sa likod. Hindi yan. Buhangin. Yan na sa likod. Makapal na masyado. Yan, makapal. Hindi mo na makita yung ayun na. Hindi na makikita yung bakal. Yan sir. Ay, babalikan tayo. Ow. Lagkit eh. Parang ang pusit. Oo. Lagkit yan. Kaya nang sumira ng sasakyan to. Ganito kapal. Ang dumi yan sir. Hindi biro yung dumi na yun. Sa likod pa na. Okay. Sir, ito na. Tapos na malinis. Wala na yung build up ng kulay itim sa gilid, yung carbon. Tapos sa likod malinis na rin. So punas na lang to. Wala naman tayong blower. Punas na lang. So dapat, ang mahalaga lang talaga dito, wag pumasok dito yung ginamit na liquid. Ayan. Wag siyang pumasok dito or dyan. Pag pumasok, baka pumasok dito sa loob, dito mag-stack up. Okay? Sir, so ito na siya, final. Kakabit na natin to. Ayan. Okay. Right. Ito na siya. Final na. Kabit na natin para sa BIOS. May alog siya pero normal yan. Ngayon, pagka ibalik natin to, kailangan natin itong relearn kung magalaw siya. Alright? So, medyo masaya na to. Kasi nakakahingan ng maayos. Mga sir, naisalpak na natin yan. Super linis na. Hindi natin alam anong mangyayari ito ngayon pag pinaandar natin. Okay? Kabit natin lahat to. Pati yung intake hose. Mga sir, so, paandarin na natin. Okay, throttle body, spark plug. So sa spark plug may nakita din naman tayo. Sa throttle body meron din. Hindi ko lang alam sa fuel pump, motor, tapos sa filter. So start tayo, subukan natin to. Start. Dapat boom to, boom. On.
On. Start. Boom. Ayan na. Galit. So relearn natin yan. Rev nga natin kung tututok sa ibabaw. Okay naman. Isa pa. Okay, good. Sakto lang. Yes. Hot function, throttle. Throttle, Asia, Toyota. Tingnan natin kung meron to. Automatic. Hindi ba siya mag-fail? Okay. Clear, complete. Okay. Okay na. Okay. So pagka hindi kasi gumana, magpi-failure yan dito. Ayun, start natin. Trick, ano mo na ito, trick. So start natin. Start. Sana mandar pa. Ngayon mga sir, dahil na-relearn na natin siya, tapos nalinis na natin yung throttle body, nalinis na natin yung spark plug, babalikan natin yung nabasa natin sa ating misfire kanina sa ating live data doon sa ating rough idle number 2. Pupuntahan natin yung injector 2 or ignition coil number 2 kung talaga bang namumundi na siya or pundido na po siya mga sir. Tingnan natin yung mga ignition coil. Mga sir, so nagawa natin pero may nginig pa rin. Yan o. Lakas. Isa-isahin natin yung coil. Number 4. Malakas yung coil. Pero hindi pa rin nalalayo na spark plug. Isa. Ganon din. Nginig. Nagre-react yung makina. Ito. Wala. Wala. Wala kahit isa. Ayun o. Ayaw. Sa 2. Ito sa 1. Meron. Okay. So ilipat natin. Ito tsaka to. Pagpalitin natin 1 in 2. Dito 2 in 4 lang. Kasi malakas naman to eh. Off mo sir. Pagpalitin natin yung coil. Inis natin lahat. Ito na yung number 4. Ayan o. Lipat natin dito. May marking. May marking na to. Ayan o. 4. Tapos ito yung isa. Yung 2. Yung ayaw mag-react. Ayan naka-X. Lipat natin dito. Yan. Alright. Mukhang matagal na to. Pwedeng coil, pwedeng linya, pwedeng pumasok sa drive ng ECU. Alright. Saksak mo trick. Saksak. Ayan. Alright. Sige sir, start. So start. Tingnan natin kung gumana to isa. Ayan. Smooth. Ayun, naminig ulit. Ayun na. Okay, bunutin natin yung number 4. Patay, wala talaga. Wala talaga, ayaw. Bunutin natin yung number 2, number 3, number 2. Yung nilipat natin. Okay, meron. Okay, goods. Ito number 1. Good. Ito number 2. Good. Ito number 3. Good. Ito number 4. Nako. Wala. Wala kahit kaunti. Okay. Confirm. Sira ang ignition coil. O, lipat natin ulit yan dito. Tingnan natin. Okay. Patay mo sir. Yun. Lipat natin. Ito. Lipat. Lagay natin doon. Bunutin mo isa. Ayan. So, confirm lang natin kung talagang yun. So, confirm naman dito, lipat lang natin na ibang butas. Alright. So, ilalim mo siya para madali siya mabunot. Okay. Fire sir, under ulit. Yan, diin. So, physical appearance, oh, napakalinis. Start. Yan, sluggish, pero normal naman yan. Ganyan talaga under yun. Okay. Bunot tayo sa number 1. Andun pa rin yung putok. Good. Number 2. Permis, andun. Number 4. Andun.
number 3. Wala talaga. Okay na, solved na. So coil, ignition coil, bibili si sir. Alright mga sir, so magpapalit si sir ng ignition coil. Naka-AKIS naman to, galing sa number 2 yan, ilagay ko sa number 3. So alright, so dinaanan natin lahat, naglinis ng spark plug, throttle body, so lahat madumi na rin. So siguro kaya siya nasira, ang puwersa ng makina humina, bumalik doon sa ignition coil. Kumbaga doon nahirapan yung ignition coil. Parang fuse, pagka nahirapan ang fuse, nahirapan sa supply, puputok yung fuse o di kaya malulusaw. So yun ang nagiging cause. Medyo madumi na yung throttle body at madumi na yung spark plug. Dumoble yung hirap nila. Yung kuryenteng galing dito medyo bumigat. So naghanap ng pinakamahina, dito siya pumunta. Okay? So papalitan lang ni sir yan, babalik na dati sa takbo. Alright, original pa naman nakakabit lahat.